Gusto ko munang itanong sa'yo ang kahulugan nito dahil ngayon lang dumating ang balita. Alam nating gustong paalisin ng Lebanon ang embahador ng Iran at naroon sa Lebanon ang grupong teroristang Hezbollah na suportado ng Iran. Kaya isang interesante ang kilos na ito. Ang pahayag ng gobyerno ng Lebanon na nagpapahiwatig na sa madaling sabi iginigiit nila na ang embahador ng Iran sa Lebanon ay umalis ng bansa sa loob ng ilang araw. Ito ba ay isang simbolikong bagay o isa pang hakbang na naglalagay ng dagdag na presyon parehong sa Iran at sa Hezbollah? Dahil gaya ng napag-usapan na natin at gaya ng alam ng marami sa inyong mga manonood, ang ugnayan ng Iran at Hezbollah ay tumatagal na ng mga dekada. Malaking bahagi ng paglikha ng Hezbollah sa Lebanon noong dekada 80 ay responsibilidad ng Iran. Kaya naman, kahit na ang embahador ng Iran sa Lebanon ay hindi direktang nakaka-impluwensya araw-araw sa Hezbollah bilang isang organisasyon, ito ay nagdadala pa rin sa isang paraan ng malinaw na mensahe. Kailangang abangan kung paano tutugon ng Iran at Hezbollah. Aatakihin ba ng Hezbollah ang pamahalaan ng Lebanon? Malamang hindi, pero muli nadaragdagan nito ang presyon kapwa sa Iran at sa Hezbollah. Gusto ko ipakita sa inyo sa screen ang live na larawan na ito mula sa Beirut, sa Lebanon. Sabi ng hukbong sandatahan ng Israel, inaatake nila ang mga kuta ng Hezbollah. At ito, syempre, bukod pa sa nangyayari sa Iran sa mga kuta ng Islamic Revolutionary Guard. Wala tayong nakikitang usok na umaakyat dito ngayon, pero alam natin na nakakita tayo ng kaunting usok kanina lang. Pero muli, sinasabi ng mga puwersang pandepensa ng Israel na nagpapatuloy pa rin sila sa mga pag-ataking ito at wala pang inaasahang pagtatapos. Gusto ko sanang itanong sa iyo kung kumusta ng sitwasyon sa mga oras na ito. Kapag pinag-uusapan natin ang ika-4 na linggo, narinig natin si Pangulong Trump. Sinabi niya na maaring matapos na ito sa lalong madaling panahon na nakikipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng Iran para subukang makamit ang isang kasunduan na magwawakas sa lahat ng ito ng sabay-sabay. Kaya, ano lang ang sitwasyon ngayon? Mas malapit na ba tayo sa pagtatapos ng lahat ng ito? Oo Josh, iyan ang $1,000,000 na tanong. Kaya balikan natin ang Pebrero 28 simula ng kampanyang militar ng Israel at Estados Unidos. Noong panahong iyon, sinabi ni Pangulong Trump na pwedeng tumagal ng 4 hanggang 6 na linggo ang mga operasyon. Papasok na tayo sa ika-4 na linggo. Iyon ang original na schedule na tila plano ng halos lahat mula sa mga dating sundalo ng Israel. Pero kahit na nasa ika-4 na linggo na tayo, mukhang hindi pa rin handang sumuko ang mga Iranian. Maupo sa mesa ng negosasyon kahit saan, maging sa mga dating lugar, Geneva, Oman, o sa ibang lugar kung saan sila ay may hindi direktang negosasyon sa Estados Unidos. Ikaw at ako, napag-usapan na natin ito dati para makamit ang kasunduan. Patuloy pa rin silang lumalaban, pero mas maliit na ang kanilang kakayahang militar kumpara nung 1 buwan o 3 linggo na ang nakalipas nang nagsimula ang kampanyang ito. Kahit na sila ay nasa ilalim ng pag-atake, mayroon pa rin silang kaunting natitirang mga misil at drone at patuloy pa rin nilang ginagamit ang mga ito. Militar ang Iran ay lalong humihina araw-araw, ngunit diyon pa man, hindi pa rin sila lubusang nawawalan ng kakayahang lumaban. Kaya ang tanong, hanggang kailan pa magpapatuloy ang kampanyang ito at ano ang gagawin ng Iran? Muli, babalik sila sa mesa ng negosasyon para tanggapin ang mga hinihingi ng Estados Unidos. Hanggang Pebrero 28, magpapatuloy ang labanan ng 1 pang buwan, higit o kulang, mahirap talagang malaman. Ngayon, Parang pinapanood lang natin kung paano mangyayari lahat. Maraming tanong dito. Tungkol sa posibilidad na pumasok ang mga tropang Amerikano sa lupa ng Iran, mukhang hindi pa ito kahit malayong posibilidad sa ngayon. kaya isipin din natin ang lahat ng aktibidad ni Zewa bago ang ika-28 ng Pebrero. Nag-usap tayo tungkol dito noong Enero at simula ng Pebrero nang ipinadala ang 2 carrier strike group. Hindi sabay naganap ang mga aksyong ito. Pero ang mga galaw na ito tulad ng pagpapadala ng daan-daang eroplanong Amerikano sa iba't ibang base ng Exinua sa rehiyon at mga karagdagang kakayahan nito. Sa depensa laban sa mga misil at intelihensya, nag-ipon ng puwersa ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan bago ang ika-28 ng Pebrero. Ngayon nakakarinig tayo ng mga ulat tungkol sa 1 o 2 mga Marine Expeditionary Unit
Bawat isa ay may 2,000 at 500 marino mandaragat at iba pang mga sundalong Amerikano sa kanilang mga battle group. Ang mga ekspedisyonaryong grupong ito ay papunta o nakapwesto na sa kung saan sa Golpo ng Arabia. Nakakarinig din tayo ng mga ulat mula sa ibang mga media tungkol sa posibilidad na may elementong kasing laki ng isang brigada mula sa ika-82 Airborne Division na naka-standby o baka nailagay na sa kung saan. Pangunahing mobilisasyon at pagkunta sa lupa para sa anumang operasyong panlupa. Lahat ng ito ay mga bagay na, tulad ng nakita natin sa hukbong dagat at sa hukbong panghimpapawid, bago ang ika-28 ng Pebrero ngayon, ay nangyayari na rin sa mga tropang panlupa, maging mula sa Marine Corps o sa Army. Kung papasok sila o hindi, hindi pa tayo sigurado, pero tulad ng bago magsimula ang kampanya, ipinupwesto na ang kakayahang yan. Kung magagamit ito o hindi, nananatiling malaking tanong hanggang ngayon. Ipinupost ko ito mula kay Trey Yanks ng Fox News, ang kaibigan natin na sa lugar at kumukuha ng pinakabagong impormasyon mula sa Israel. Ayon sa kanya, 100 kilong ogiba ang ginamit sa misay ng Iran na tumama sa Tel Aviv kaninang umaga. Malaking pinsala ang idinulot sa isang residential area. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit kaya ng air defense system na harangin ang napakaraming missile pero nakikita pa rin natin ang ganito mga pag-atake? Nagkaroon tayo ng isa sa Tel Aviv, isa pa sa ibang lugar, at may mga ulat ng mga nasugatan. Ito ang malaking hamon ng anti-missile defense kahit gaano ka-epektibo ang mga sistema. At nangyari ito sa buong nakaraang buwan, hindi lang sa Israel, kundi pati na rin sa mga bansa sa Gulpo. Gamit ang sarili nilang kakayahan o yung mga ibinigay ng Estados Unidos o kaya sa mga base militar ng Amerika. Tukuyin ang antas ng pagharang sa cruise missile at drone. Ngayon, wala pa akong lahat ng datos pero nasa pagitan nito ng 70% hanggang 78 o 79, kaya nagpapakita ito ng mataas na bisa at kakayahan. Pero kahit na ganon, dahil ang Iran ay nagpakawala ng libu-libong sarili nilang armas at mga projectile sa kasamaang palad, may ilan pa rin nakalusot sa iba't ibang sistema ng depensa laban sa mga missile. Magkaikaiba ang flight trajectory ng ballistic missile at drone, mas mababa at mabagal lumipad ang drone. Kaya minsan, nakakadaan ang mga drone dahil hindi sila eksaktong pareho ng uri ng flight profile o ng radar signature ng isang ballistic missile. Kung tutuusin, mas madali talagang pabagsakin gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Ilang drone pa kaya ang mayroon ng Iran na maaari pa nilang gamitin at may iba't ibang uri ng kargamentong pang-atake? Bukas pa ring tanong ito. At kahit sa mga ballistic missile, kung 78% ang interception rate sa kasamaang palad, may ilan pa ring makakalusot. Nakikita natin ito nitong mga nakaraang araw, hindi lang ngayon nangyayari. Noong nakaraang taon, 2025, nagsagawa ang Iran ng matagumpay na mga pag-atake laban sa Israel na nagresulta sa mga namatay, nasugatan at nagdulot din ng pisikal na pagkasira. Kaya ito lang ang kalagayan ng ganitong uri ng labanan, kung saan ang isang panig ay may malaking imbakan ng ganitong uri ng armas. Kahit na karamihan sa mga armas na ito ay na-intercept, may mga misil na na-intercept at sa kasamaang palad, may ilan pa ring nakakalusot. At ito ang patuloy nating nakikita nitong mga nakaraang araw mula nang magsimula ang lahat ng ito. Itong mga misil na tumama sa ilang mga residential na lugar, may mga kumpanya rin na tinamaan. Ano ang ibig sabihin nito sa layunin ng Iran? Madalas nating marinig mula sa US at Israel na tinatarget nila ang mga base militar. Gayunpaman, itong mga misil ay tumatama sa mga residential at sibilyang lugar sa Israel. Pinalawak ng Iran ang saklaw ng mga target nito halos mula pa sa simula ng labanan. Ngayon, sinabi nila na sinubukan lang nilang tamaan ang mga pasilidad militar, maging sa panig ng Zewa o marahil sa panig ng Israel. Pero nakita nating lahat ang mga pag-atake gamit cruise missile, ballistic missile o drone na sinusubukang tamaan ang mga sibilyang target. Infrastruktura ng enerhiya, gayon din ang mga bansa sa Gulpo ay tinangkang atakihin gamit ang ballistic missile ilang araw na ang nakalipas laban sa nuclear reactor ng Iran. Mayroong pasilidad ng Dimona sa disyerto ng Negev.
Kaya nakita natin ang Iran na pinalawak ang saklaw ng mga target nito at malamang na ito ay mula sa estruktura ng pamumuno ng Islamic Revolutionary Guard. Sila ang namamahala sa ballistic missiles, cruise missiles at drone programs. Wala na ngayong limitasyon para sa kanila. Dahil tinatamaan sila ng matindi, malamang iniisip nila dahil sobrang inaatake tayo dito. Huwag na tayong magpigil at tamaan ang pinakamaraming target hanggat maaari. Tutok sa mga pinakamahina o sa mga walang sapat na air defense systems. Malamang ito ang iniisip ng panig ng Iran. Ano-ano ang mga yon? At ito, lagi ang huli kong tanong. Ano ang mga bagay na babantayan mo sa susunod na mga oras at araw? Dahil isang bagay, siyempre, ay kung magkakaroon o hindi ng anumang uri ng kasunduan, anumang uri ng solusyon na makikita nating maabot ng SEWA at Iran, at ang papel na maaring gampanan ng Israel sa lahat ng ito. Ano ba talagang binabantayan mo? Mabilis ang mga pangyayari. Noong katapusan ng linggo, narinig namin si Pangulong Trump na nagsabing may 48 oras na palugit ang Iran para itigil ang pakikipaglaban. Kung hindi, mag-uutos siya ng mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at gas sa buong bansa. Pero hindi yan nangyari dahil nagbago ng tono kahapon si Pangulong Trump at sinabi niya na may 5 araw na paginto sa mga pag-atake sa infrastruktura ng langis at gas ng Iran. Pero magbabago kaya ito ng ugali ng Iran? Maubos na ang 5 araw na palugit. At kapag nangyari yon, tutuparin ni Pangulong Trump ang banta na sinabi niya noong katapusan ng linggo. Ito ang mga bagay na kailangan nating bantayan at tingnan. At sinabi ng mga Iranian ng hayagan na walang diplomasya o seryosong pag-uusap. Kahit na sinabi ni Pangulong Trump na magkaiba ang mga kwento ng dalawang panig. At binanggit natin ang posibleng paggamit ng mga tropang panlupa, halimbawa kung mangyari ito sa kahit anong lugar, kung susubukan ng mga Marines na sakupin ang isla ng Kharg, kung saan tatalon o darating ang ika-82 Dibisyong Airborne sa loob ng Iran, lahat ng ito ay makakaapekto rin sa labanan. Ilan ito sa mga bagay na dapat bantayan. Javad Ali, salamat sa pagdalo at pagtulong sa pagsusuri ng mga bagong balita. Dahil hindi ito tumitigil, sigurado magkakaroon pa tayo ng pagkakataong mag-usap muli sa lalong madaling panahon. Mayroon ka pa bang gustong idagdag bago tayo magtapos? Oo Josh, marami tayo ng pag-usapan at mabilis ang mga nangyari. Excited na ako sa sunod nating usapan. Salamat ulit, Javad. Nagpapasalamat kami. Sige, salamat Josh. Patuloy naming susubaybayan ang Operasyon Furia Epica at Operasyon Leao Rugidor habang dumarating ang mga impormasyon. Dito sa Live Now ng Fox, ang nakikita mo ngayon ay direkta mula sa War Room ng Israel. Ito ay isang anunsyo na kakalabas lang dito, kagyat. Batay sa mga ulat mula Lebanon, tinama ng puwersa ng depensa ng Israel ang gasolinahan na konektado sa Hezbollah na suportado ng Iran matapos ang pag-atake sa mga kahalintulad na lugar. Ang network ay bahagi ng pinansyal at logistical na infrastruktura ng grupo, lumilika ng kita at sumusuporta sa terorismo laban sa mga sibilyan. Maraming bagong balita ang dumarating dito. Tulad ng nalaman natin kanina, sa simula ng panayam, ang pinakabagong balita ay nagbibigay ng live na updates sa Beirut. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Lebanon, pinalayas nila ang embahador ng Iran at binigyan siya ng taning hanggang linggo para umalis.